Sino-sino kaya ang mga maglalaban sa mainit na nagaganap ngayon sa Egghead Island Arc? Bali dahil nga sa 3 weeks break na ibinigay ni Oda maglalabas nga tayo ng prediction para sa paparating na chapter 1112. So magfo-focus nga itong video na to sa mga possible matchups, pati na rin sa mga possible na mangyayari onwards para sa arc na to. At para umpisahan nga itong topic natin syempre mag-focus na kaagad tayo sa ibinigay na minimap ni Oda para sa lokasyon ng bawat miyembro ng Straw Hat Pirates. Bali nilabas nga ni Oda itong minimap na to para magkaroon tayo ng clear vision sa sitwasyon ng bawat miyembro ng Straw Hat Pirates. Base nga dito nahati sa 4 na grupo itong Straw Hat Pirates. At ang bawat isa nga sa grupo na to may nakaambang mga kalaban. Unahin na natin itong grupo nila Franky at Bonnie. In last chapter nga binigyan tayo ng update ni Oda sa grupo nila. Malapit na nga silang makaabot sa barko ng mga Giants. Pero nakita nga natin na may humarang sa kanila. At ito nga yung 3 Vice Admirals na sila Pamsky, Guillotine at Red King. Nabanggit ko naman sa last video natin na in chapter 1108 nagbabalak nga itong sila Vice Admiral Dull at Vice Admiral Bluegrass na puntahan itong Northeast na lokasyon ng mga Giants. Meaning possible na maging 5 imbes na 3 lang ang tatapat ng mga Vice Admirals sa grupo na to nila Bonnie at Franky. So sino-sino ba currently ang mga nasa grupo nila Bonnie? Nandyan nga yung 2 unknown na Giants, si Atlas, si Franky at itong si Bonnie. Si Kuma nga hindi ko na isasama pa since nakita naman natin na nag-fully shutdown na siya at yung huling natitirang lakas nga niya ginamit niya para sagipin itong anak niya. Kung titignan nga natin sakto itong mga matchups nila. Kumbaga 5 versus 5 kung magkataon. Pero knowing Giants na sobrang lalakas, paniguradong ma-overpower nila itong mga Vice Admirals na to. Plus kung maaalala nyo nawala nga bigla sa aksyon itong sila Oimo at Kashi na naatasan na patumbahin ang mga barko ng mga Marines. Kaya pwedeng at some point bumalik sila sa battlefield at tulungan itong grupo nila Bonnie since sila nga ang pinakamalapit dito. At speaking of pinakamalapit kung babalikan nga natin itong minimap ni Oda ipinakita nga niya na pasunod na sila Sanji at Vegapunk sa grupo nila Bonnie. Yes, ang una nga nating maiisip possible na tutulong siya sa grupo nila Bonnie since malapit na nga lang siya dito. Pero kung maaalala nyo guys may isang Gorosei nga na nasa malapit rin na lokasyon netong si Sanji at ito nga yung parating na si Gorosei na Sojuro. In chapter 1110 nga nakita natin siyang mabilis na iniikot itong Egghead Island para patumbahin ang mga Pacifistas. At base nga sa direksyon ng pagtakbo niya papunta na nga ito sa kung nasaan ngayon itong sila Sanji. Kaya naman kung magkataon nga possible na magkakasalubong itong dalawa na to. Makikita nga natin na maghaharap silang dalawa. At sa tingin ko naman ito rin yung gustong ipunto ni Oda. Dahil nga sa ipinakita ni Gorosei na Sojuro kung gaano siya kabilis na in fact mukhang siya nga ang pinakamabilis sa lahat ng mga Gorosei pwede ngang ipakita sa atin ni Oda kung ano na bang level ni Sanji sa kanya. Since si Sanji nga ang considered na pinakamabilis ngayon sa Straw Hat Pirates. Ipinakita nga niya yan sa naging laban niya kay Queen. Sa sobrang bilis nga niya inakala pa ni Queen na kayang mag-invisible ni Sanji. Meaning kung matuloy nga itong laban nila masusukat natin yung lakas na itong si Sanji compare sa isang Gorosei. So lilinawin ko lang na although ina-assume nga natin na maghaharap nga itong sila Sanji at Nasujuro hindi nga ibig sabihin neto na sila na yung final matchup dahil pwede ngang saglit lang yung magiging laban nila. Kumbaga similar sa nangyari sa Wano Arc kung saan nakita rin nating nilabanan ni Sanji si King ng sandali lang. Bali disclaimer lang na itong possibility nga na to kung magkataon lang at harangin si Sanji ni Gorosei Nasujuro bago siya mapunta sa grupo nila Bonnie. Ang sunod naman nating pag-usapan itong grupo nila Nami at Usopp. As we all know nagtitipon-tipon na nga sila para makaalis na sa Labo Base. Papunta na nga sa lokasyon nila itong sila Zoro at Jinbe.
Jinbei. So ang kalaban nga na threat para sa kanila obviously na si Gorosei Mars, since nandito nga siya ngayon sa loob ng Labo Base. Pero nakita nga natin siya sa last chapter na ang una niyang pinuntahan itong si York. Ngayon kung babalikan nga natin yung mga karakter na nasa mismong loob ng Labo Base ngayon, nabanggit nga ni Rablucci na nandito pa si Kaku, which is alam naman nating malubha siyang sugatan. Same as sa iba pang Cyberpol agents na nasa basement naman netong Labo Base. Pero kung matatandaan nyo nga rin nandito pa itong mga Seraphim sa Labo Base. Kaya naman kung magkataon nga at makawala itong mga Seraphim sa Labo Base, panigurado na sakit sa ulo ito para sa grupo nila Nami at Usopp. Dahil itong apat na Seraphim nga na nandito grabe yung mga kakayanan. Nakita naman natin na hirap sa kanila itong Straw Hat Pirates, 'di ba? Kaya naman panigurado na bakbakan ang makikita natin kung sakali man at makasama silang lalaban netong si Gorosei Mars. Dagdag challenge nga ito sa kanila, lalo na at alam naman nating ang panglabanan lang talaga sa grupo nila itong sila Zoro at Jinbei, unless may mag-step up na iba sa kanila. Sa part naman ng huling grupo, which is yung grupo ni Luffy, currently nga nakasama niya itong sila Brogy at Dory. Ang kaharap nga nila itong tatlong mga Gorosei na sila Jupiter, Saturn at Mercury. Though nakita nga nating sunog na itong tatlong Gorosei dahil sa ginawa ni Luffy sa kanila, I'm sure na may laban pa ring mangyayari. Hindi nga hahayaan ng mga Gorosei na makaalis na lang itong si Luffy, lalo na at may idea sila na taglay ni Luffy yung Devil Fruit na pinakakalaban nila. Kaya panigurado may laban pa ring magaganap. Bali nakita nga rin natin sa last chapter na finally nagising na itong ancient robot. At since nabanggit nga niya yung pangalan ni Joy Boy, mukhang dederecho nga siya sa lokasyon netong si Luffy. Meaning magiging alyansa siya nila Luffy. Pero kung matatandaan nyo guys si Luffy nga mismo ang nag-open sa mga Giants na hindi nila priority ang labanan itong mga Gorosei. Bagkos ang priority daw nila ang umalis na sa Egghead Island. Kaya naman ang magiging tanong nga dito paano makakatakas itong sila Luffy gayong tatlong Gorosei ang kaharap nila? Paano makakatakas ang iba pang miyembro ng Straw Hat Pirates kung ang bawat isa sa kanila may kanya-kanyang kalaban na dapat harapin? Sa tingin ko nga ang sagot sa mga katanungan na to nasa ancient robot. Siya nga ang gagawa ng paraan para makatakas na itong Straw Hat Pirate, pati na ang mga Giants papunta sa Elbaf. Siya nga ang tingin kong pipigil sa mga Gorosei na to. Especially at nabanggit nga yung lokasyon niya sa last chapter. Dahil as per Marines nga nasa northwest daw itong ancient robot. Malapit nga lang siya sa northeast na lokasyon naman ng barko ng mga Giants na tatakasan netong sila Luffy. Kaya naman kung may capable man na pigilan itong mga Gorosei para makaalis na itong sila Luffy, mukhang itong ancient robot na nga ang gagawa neto. So bakit ba natin ine-emphasize yung pagtakas nila Luffy? Gayong pwede naman silang lumaban sa mga Gorosei para talunin sila. Dahil kay Luffy na nga rin mismo nang galing na sayang lang sa oras itong paglaban nila sa mga ito. Since mga immortal nga daw itong mga Gorosei at malabo nga daw silang mapatay. Kaya naman ang best way lang para mabuhay itong buong pirate crew niya ang takasan na ang mga Gorosei. Mag-regroup nga sila at gumawa ng panibagong plano para sa susunod nilang makalaban itong mga final villain natin, alam na nila kung paano tatalunin ang mga ito. So in summary nga yung grupo nila Bonnie at Frankie makakaharap ang 5 Vice Admirals. Itong grupo naman ni Sanji haharapin possibly itong si Gorosei na Sojuro. Itong grupo naman nila Nami at Usopp na nasa Labo Base pa, possible na kalabanin naman si Gorosei Mars, pati na ang mga Seraphim. At lastly, itong grupo nila Luffy haharapin itong tatlong Gorosei. Yung ancient robot naman nakakatayo pa lang ang pipigil sa mga Gorosei na to para makaalis na itong Straw Hat Pirates papunta sa Elbaf. Anyway, ayan na nga yung prediction natin para sa paparating na chapter 1102. At sana na-enjoy nyo. So yun lang.